Hello guys! Welcome to my vlog. Yes, for today's video, ayan, magluluto tayo ng pininyahang manok. Kanina kasi galing ako mag-walking, tapos bigla akong napadaan sa talipapa. Dahil sa nag-craving tayo, naisip ko magluto ako ng pininyahang manok. Kaya eto, bumili ako nitong mga ingredients, konti-konti lang to, dahil sa konti lang kaming kakain dito. Ito po pala yung mga ingredients ng pininyahang manok na binili ko. Bumili ako ng 2 carrots, 2 sibuyas, patatas, bawang, paminta, bell pepper, ibap. Syempre, hindi mawawala yung pineapple tidbits. Dapat siyang siya. Pero wala sa tindahan nun. Kaya, Kerry Bells naman ang pineapple tidbits. Tapos, hindi mawawala dyan, syempre, dahil meron na tayong panimpla. Asin at pero patis. Dahil meron na tayo, hindi tayo bumili nun. Tapos, eto na. Uumpisahan na natin yung hihiwa at pagbabalat ng carrots. Yan yung inumpisahan ko. Siyempre, aayusin po natin muna lahat babalatan bago tayo mag-umpisa sa pagluluto. Kailangan sa pagluluto ay malinis para healthy ang kakain. Dalawang carrots lang binili ko, pero natagalan ako magbalat. Kasi medyo maliit kasi ang carrots na nabili ko. Tapos, kung sa paghihiwa naman ng carrots, kayo na po ang bahala kung anong klaseng hiwa ang gagawin nyo. Pwedeng malaki, pwede namang maliit. Depende po sa inyo yan. So, eto na. Pakatapos po ng carrots, ang patatas naman ang sinunod natin. Mga 3 patatas to na binili ko. Kaya, medyo matagal-tagal din ng konti, mga ilang minuto din akong nagtalop-talop nitong patatas bago ko mahiwa. So, again, depende naman sa inyo kung anong sukat yung patatas nyo pag pag magluluto kayo nitong pininyahan. Ayan, ginawa ko lang po siya ng hiwa na ganyan para mabilis. Medyo malaki-laki na nga to ng konti. Sa pagluluto naman ng pininyahang manok, depende po sa inyo kung ilang patatas yung gusto nyo. Kasi, the more may patatas, parang dumadami na din yung ating pininyahang manok. Pero, bakit nga ba madami ang patatas ko? Kasi yung anak kong isa, napakapihikan sa pagkain. Kaya, eto, nilagyan ko ng patatas. Kasi mas kinakain niya madami is patatas. Ewan ko nga ba sa anak ko kasi bakit ganon. Napakapihikan sa pagkain. Kahit anong lutuin ko, hindi ko alam kung bakit pag kumakain siya, konti-konti lang. Mapili. Kaya eto, patatas ang dinamihan ko dito. 3 bilog to na patatas. Kaya ayan, may patatas na siyang ulam. Kami pininyahan, tapos siya patatas lang din na kinakain, tapos sabaw. So ito na, nakakadalawa na tayong patatas dito. Ang bagal ko maghiwa, no? Kasi syempre, dahan-dahan lang para hindi mahiwa din ang ating kamay. Sa paghiwa, kailangan mag-ingat-ingat, magdahan-dahan para hindi mahiwa ang kamay. Kasi naranasan ko na ito, naghihiwa ako, nahiwa pati kamay ko. Ayan, hindi tayo masyado sa pagluluto. Siyempre, try the best. So, ito na, kailangan, pagkatapos nyo maghiwa-hiwa ng mga kailangang hiwaing ingredients, bago kayo magluto, siguraduhin yung malinis ang iyong lulutuin. Para malinis ang kakain. Para healthy. Ayan, nakita nyo, may kunti-kunti pang itim-itim ang patatas kasi medyo nag-ano na siya siguro sa pagkaka-stack dyan sa palengke. Ayan, tinanggal-tanggal ko pa yan para siyang may pimples ng konti para malinis. Tapos ito, malapit na siyang
matapos. Ilang hugas yata dito yung ginawa ko. Kasi eto may mga pimple mark siya. So eto, binabad ko muna siya ng ilang minuto dyan. Tapos tinanggal-tanggal ko yan. Tapos binanlawang ko ulit. Ilang hugas yan. O diba, ang tagal kong magluto. Dito pa lang sa ingredients na to, sa paghuhugas na lang dito, matagal na ako. Paano pa kaya sa iba? Siguro mga nakailang minuto akong paghuhugas dyan. Pagkatapos nyan, hugasan ko din yung carrots. Ilang hugas na yan. Tapos isusunod natin dyan yung carrots. Ayan na ang carrots. Kunti-kunti lang siya. Kasi dalawang lang ang carrots natin eh. 2 piraso ng carrots lang yan. Kunti-kunti lang. Siya, hinugasan ko na siya. Ayan. Kailangan kasi malinis. Pag nagluto tayo, kailangan malinis. Ganun ako. Tapos, sineseparate ko pa siya ng lagayan. Kasi ayoko kasi ng hindi malinis. Ewan, kasi basta ganun ako magluto. Kayo po ba? Ganun din. Kailangan ganun kayo magluto. Kasi, ang kakain para safe din, malinis. Siyempre, kakainin ng mga anak natin. Kailangan malinis ang inihanda nating pagkain. So, tapos na po nating hugasan ng ating carrots, patatas. Ito, dito naman tayo sa bawang. Ito nga palang bawang, ay tinatanggalan ko muna siya ng balat. Tapos, ilalagay ko siya dyan sa inaikot. Dati kasi, inaano ko na lang siya. Ng kutsilyo para mapisa. Pero, 'di ba may mga sensya, may mga na ngayon, mga bagong invento. Ayan, meron na tayong cutting para sa bawang. Kaya ilang minuto 'yan. Ayan, hindi mo na kailangang magpuk-puk-puk-puk diyan ng ganyan. Hindi mo na kailangan durug-durugin diyan ng kutsilyo. Ayan. Diyan natin ilalagay yan sa binili ko dito. Napakabilis niyan. Mamaya, durug-durug na yan. Tingnan nyo mamaya at durug-durug na niya mga bawang. Kaya napakaganda din ito. Ano din to tulong to para mapabilis yung pagtatrabaho natin, pagluluto, ganon. O diba, isang buong bawang ang ginawa ko dito. Kasi, pag nagluluto ho talaga ako, ang gusto ko kasi maraming bawang. Paborito ko kasi ang fried bawang. Fried garlic na bawang. Di ba English? Charot. Ayan. Ayan, matatapos na din ako sa wakas. Ayan. Sa wakas, matatapos na din ako. Grabe tong bawang na to. Iniisa-isa ko talaga kasi ayoko nang may balat-balat siya. Ayan. Ayan man. Tapos na. Malapit na tayong matapos dyan sa bawang. Ilalagay ko na yan dyan sa aking biniling ganyan. Yung pang-grind ng bawang. Ayan. Isa na lang talaga. Tapos matatapos na. Ayan. Diba? Kayo po pag nagluluto kayo ganyan. Kasi ako gusto ko ganyan. Mabusisi ang pagluluto ko. Kasi iniisa-isa ko pa yan. Tapos, sa wakas, matatapos na din yung bawang natin. O, diba? Naantok na ba kayo sa panunood ng pagluluto ko? Huwag muna kayong maantok dahil hindi pa naluluto. Ayan. Dahil sa bawang na ganyan, iikutin lang yan tapos magic. Ayan. Ilang minuto, ang bawang ay durog na. Yes, madudurog na yan. Diba? 2, 3. 2, 3 ikot-ikot yan. Durog na yan. Diba? Ang ganda nito. Pinaka-paborito ko na to pag nag-ano ako ng bawang. Diba? Diba? Sa 1, 2, 3. Ganun. Tapos na. O, diba? Char. Ang ganda ng resulta. O, diba? Ganyan lang siya kadami ang isang buong bawang. Ayan na ang naging resulta.
So, tapos na ang bawang. Ano po ang isusunod natin? Sibuyas. Ayan. Siyempre, pag nagluluto ako, kahit hindi pwedeng sibuyas lagyan, nilalagyan ko yan ng sibuyas. Sa iba siguro hindi nilalagyan ng sibuyas, pero ako nilagyan ko yan ng sibuyas. Kasi para malasa. 'Di ba? Ayan. Tapos, sunod natin is sili. Ayan, bell pepper yan. Kasi pampalasa tong sili na to. Ayan, diba? Siyempre, tinanggal ko yung mga buto-buto dyan kasi ano siya maanghang. Diba? Pero sa balat na yan, ng sili na yan, pampasarap yan ng ating pininyahang manok. Malalasap dyan ang pininyahang manok. Yan. Ganyan lang siya. Kayo na ang bahala kung sa paghiwa. Depende na sa inyo kung anong style. Basta maluto nyo at malasahan ang pininyang manok. Diba? So, eto. Matatapos na din ako sa sili. Isang sili lang pala yan. Pero medyo malaki siya. Pa-slanting slice lang ginawa ko. Ayan. O, diba? Isang sili. Siyempre naman, ang lulutuin ko lang ay kalahating kilong manok. Kaya ganyan-ganyan ang mga ingredients. Pero tingnan nyo naman kung gaano ako katagal gumawa at ng ingredients. 'Di ba? Siyempre, ito na ang wag nyong kakalimutan. Pwedeng gata, pwedeng ibap. Ang ginawa ko is ibap. Tapos yan, huwag kakalimutan magpatis. Kasi panimpla yan. So, eto na, guys. Tapos na natin ayusin yung ating mga kakailanganin sa pininyahang manok. Ang tagal, no? Tapos, meron tayong butter. Diba? Sikreto ng pampasarap. Pampasarap is butter. So, eto na. Magluto na tayo sa wakas! Uunahin natin, papainitin natin ang kawali. Antay natin mainit ng konti. No need to put oil. Basta hindi ko siya nilagyan ng oil. Nilagyan ko siya ng butter. Ayan ha, tingnan nyo. Una, ilalagay ko yung butter. Painitin muna natin ang kawali. Susunod natin yung butter. Ayan, pinapainit ko yung kawali. Habang pinapainit natin yung kawali, hihiwain ko yung butter. Ayan. Diba? Tingnan muna natin, tansyahin natin kung mainit na nga yung kawali. Huwag nyo pong hawakan na kasi mainit yan. Yan, ganyan. Kasi hinaan ng konti yung saktong apoy lang po. Ayan. So, medyo mainit-init na yata siya. Ayan. Ayan. Hinintay ko siyang mag-init. Tapos, pag mainit na to, ilalagay ko na ang butter. Ayan, di ba? Ang daming butter na nilagay, no? Kalahati yan. Ayan, di ba? Kalahating butter nilagay ko. Hanggang sa matunaw siya, mag-melt siya. Mas better mag-melt, di ba? Hindi ko na siya nilagyan ng oil. Ayan. Ayan yung ginawa ko. Tapos, saka ko nilagay dyan yung bawang. Ang ginawa ko is, sinunod ko yung bawang. After nito mag-melt, bawang po yung isusunod natin.
Tapos after ng bawang, syempre nilagay ko na yung sibuyas. Pampalasa. So after magkakulay ng ating bawang, tapos maluto yung sibuyas ng konti, ayan, hinalo ko na yung manok dyan hanggang sa magkulay brown siya. Hantayin natin magkulay brown ng konti. Ayan. So eto, manok na to, siguro isang oras din, ganon, or 45 minutes to 30 minutes, ganon. Tapos nilagyan ko siya ng patis, pampalasa. 2 kutsara lang pala yung nilagay kong patis dyan. Sakto na ho yan. Tapos, lalagyan ko siya ng konting asin. Yun lang. Yun lang nilagay ko. Hindi ko na pala siya tinakpan. Inantay ko na lang siya. Ayan. Inalo-halo ko siya. Inantay ko na lang siya mag-ano ng konti. Mag-brown. Hindi ko na siya tinakpan kasi baka ma-overcook yung manok. Ayan. Para nakikita ko agad. Kasi konti lang to eh. Tapos after nun, nilagay ko yung sabaw ng tidbits, pampalasa. Ilang minutes ko din yan. Ayan. Pampalasa yung tidbits natin. Ayan. 2 kasi yung binili ko niyan. Kasi wala siyang pineapple chunks. Mas malaki sana yung pineapple chunks. Pero ito na. Ang nilagay ko is pineapple tidbits. So, nilagay ko na yung sabaw. Pampalasa po yan. Kailangan unahin po natin yan kasi para lasang-lasang pinya yung ating pininyang manok.
Tapos, after kumulo, sinunod ko po yung patatas para lumambot na siya. Ayan. Ito na. Hinalo ko ng konti. Tapos, nilagyan ko na siya ng paminta. Tapos, after niya, nagkulo na siya. Siyempre, isunod natin yung carrots. Ayan. Haluin natin siya para mahalo yung pagkaluto niya. Lahat maluto. Tapos, next, nung kumulo na siya, nilagay ko na yung evaporada nating gatas. Ayan. Ano lang siya. Hindi ko siya inubos totally kasi konti lang eh. Sakto lang ko yung nilagay ko. Malaki kasi yung ano na yan, gatas na binili ko. Kaya tinansya ko lang kung ang nilagay ko dyan. Tapos antayin natin kumulo siya. Ayan, para maluto. Ayan. Hayaan muna natin siya ng ilang minuto dyan. Tapos next, ito na yung pampasarap, ang bell pepper, sili. Tapos ito, dahil malapit na maluto,
ilalagay ko na yung last but not the least. Syempre, yung ano talaga niya, ang pinya, ang pineapple tidbits. So, ito na yung dalawang plastic ng maliit na pineapple tidbits. Nilagay ko na. Kasi, luto na din yung manok, yung batatas. Konti-konti na lang. Niluluto na lang natin yung gatas. Tapos, luto na. So, ito, luto na yung ating pininyahang manok. Ayan na. Ready na. Pwede na siyang kumain. Pwede na po tayong kumain. So, guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. So, let's eat na, guys. Happy watching!